Pero sino nagsabi? RH28, Raymond Adpaas. Laki Raymond. Elaine at Mayor, mahalagang iporsigi ang lumabas na impormasyon na nagtuturo kay dating House Speaker Martin Romualdez na siyang nakabili sa isang bahay sa South Fork, Makati City ang naging kontraktor ay si Curly Vizcaya. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian ng Senate Committee on Finance, kailangan pa ng karagdagang ebidensya upang masabi ng pinambili ng bahay ay galing sa flood control. Ang mahalaga para madiin ang sino mang pinaghinalaan sa flood control anomaly ay ebidensya. Ito ay sa kabila ng pagharap ng dalawang testigo sa Senate Blue Ribbon Committee at itinuro si Romualdez na siyang nakabili ng bahay batay umano sa pahayag ni Vizcaya. Sabi ni Gatchalian, kailangan ng dokumento na magpapatunay sa mga akusasyon laban kay Romualdez. Sa ngayon, ayon sa Senador, ang malinaw na may direktang pagkakasangkot sa anomalya sa flood control ay ang nagtatagong si dating ako Bicol Party List Representative Saldico simula sa paglilipat ng unprogrammed funds hanggang sa awarding ng mga kontrata. Dahil sa record ng DPWH ay napatunayan na bilyones na proyekto ang nakuha ng mga kumpanya nito na SunWest Corporation at Hightone Construction Corporation. Ilan sa kanilang mga proyekto ay substandard o kaya ay ghost project. Nanawagan si Gatchalian sa mga kasamaang senador na kung may hawak silang ebidensya laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control ay sila mismo ang dapat magdala at ipresenta ito sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Si dating House Speaker Martin Romualdez ay padadalhan ng subpina para sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang kapanapanabik, Raymond, ha? Kung haharap ang dating Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee hearing. Mabigat yan. Oo, Mayor, ang pagkakabanggit nga ni Senator Ping Lacson na siya chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay dahil nga hindi nila mapuwersa na pumunta pero padadalhan ng imbitasyon, padadaanin ngayon ay Speaker Bogie D dahil nga doon sa umiiral na interparliamentary courtesy. Payag naman yata si Speaker. Tsaka kung papayag siya, dapat huwag executive session, dapat live. Ayan, para mapahinggan ng bayan ang kanyang paliwanag. Ayun na nga ang pinakahihintay, Mayor, kung tutugon siya doon sa imbitasyon at ng Blue Ribbon Committee. Ngunit hanggang ngayon, hinihintay pa namin yung schedule kung kailan muli magkakaroon ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee dahil ang pagkakabanggit ni Senate President Tito Soto nitong nakalipas na mga araw ay siguro mga 2 hearing pa. Ang Blue Ribbon ay maaari ng isara ang issue tungkol sa anomalya sa flood control. At saka ang dami-daming binanggit ni Mr. Curly Vizcaya ng mga congressmen. Ba't hindi patawag yung iba? Hindi, padala na ng subpoena kung ayaw nila dahil sa interparliamentary courtesy. Ayan. Basta padala na ng subpoena, mara natin. Gusto nila magpaliwanag. Bawa sabihin nila, hindi totoo yan. Di at least marinig natin sila. Para ipaliwanag din ng iba dyan. Ayan. Paano ka nagpagawa ng U-turn slot sa gitna ng dagat? Anong meron? Ayan, bakit may U-turn slot doon? Lalong hindi pupunta yun, Mayor. Sino ba kasi yun? Kakaiba. Doon pa man, Mayor, in fairness sa committee, noon pa man nung nagpangalan si Curly Vizcaya ng napakaraming mga pangalan, inopen yung invitation pero walang nagpunta dahil merong yung tawag ng mga abogado na general denial. Basta wala kaming alam dyan. Yun lang, Mayor, ang nating narinig sa kanila. Pero baka pwedeng subukan lang ni Senator Ping na padala na subpoena. Mali mo, baka may malakas ang loob dyan na ha? Hindi totoo yung aligasyon ni Vizcaya. Ayan, pasisinungalingan ko yan. Ganun kasi ba? Kasi diba yung iba, pagka hindi guilty, talagang eager sila. Hindi, harap ako kasi hindi naman totoo yan. Kayong iba dyan, nagbo-volunteer pa nga para linisin ko yung sarili. aking pangalan. Oo, yung pangalan. Ganun ba? Ayun na nga, pero... Wala yatang ganyan. Hindi uso.
Kasi daw lakay, baka lalong madiin. Ano ba? Baka nga matanong kaya di mabuti na lang tumahimik na lang. Ganon. So, Sabi ni Attorney Cornelio Samaniego Diskaya dito, ayan, willing daw siyang magbigay ng na pro bono. Ayan. Pro bono. Hindi pa ba siya na-stress lakay? Medyo nakarelax na yata ngayon kasi naghihintay pa yata ng resulta dun sa O nga pala, ano ba yung certiorari ba final niya dun sa Yung kay Curly? kay Carly Diskaya. Ayan. So pa-chill-chill na lang ang Attorney Samaniego ngayon. Ayan. Okay nga Rod. So teka muna, Raymond. Si Senator Tito Sen, ayan, ready na ba maging presidente? Iniimbis ang presidente sa vice siya ang number 3 sa succession. Ayan, number 2 pala. Ayan. Ready na ba siya ma-stress? Ayan. Baka mabulaga siya, presidente na bigla. Basta ang sabi niya, Mayor, kayang-kaya daw na pagsabayin ng Senado ang impeachment kung talagang aabot sa kanila fourth week. Fourth weed. Ayan na naman tayo sa fourth weed na yan Hindi na daw dapat pagdalunan yung fourth week. Basta kung halimbawa ang lumusot sa Kamara, wala silang magagawa sa Senado kundi talagang ura-urada yun na yun. Isasalang mo sa pagdidig. Ayun. Ito impeachment, Raymond, ang pinakamahal na entertainment. Ayun lang. Pero, epekto sa economy, ayan yung gastos pa sa hearing, mga ganyan. Diyos ko. Tsaka yung sabi nga ni Senator Tito Sen kahapon doon sa isang interview yung ating international image yun, nakakahiya. Imaginin mo, 2 opisyal mai-impeach yung the 2 highest officials of the land ay mai-impeach. Yun ang mas malupit, Mayor, yung ating image internationally. Dito natin makita ang galing ng Speaker Bogie D. Ayan, mukhang walang asim Ayan, walang kamandag. Mabait ba masyado lakay? Mabait masyado. Kasi sabi nung mga congressman, mapigilan yan, tuloy mo lang yan. Sabi kasi pagka may impeachment, masaya ang mga congressmen Ayan. Pero magsasuffer ang Pilipinas naman. Pakialam nila, basta sila naka-Amerikana. Naka-Amerikana na may laman? Ano sabihin? May lamang panyo. Hindi naman lahat. Ay, naku, buhay Pilipinas. Okay nga Rod, Raymond, ano pa ang latest? Ano ang ganap dyan sa Senado ngayon? Teka, start na ng session, di ba? Start na? Balik session na ngayon. Balik session. Pero ngayong umaga ay 9:00, mayroon ng hearing itong si Senador Kiko Pangilinan sa Committee on Agriculture. So inaasahan na yung mga babanggit nga nito mga nakalipas na mga araw, yung mga priority measures na pinag-usapan sa LEDA, ayon ang kanilang mga isasalang sa kanilang pagbabalik sesyon ngayong araw. Bagamat inaantay pa natin ang yun nga payo ni Senator SP Soto kay Senator Bato de la Rosa ay nga pala. Kung hindi siya makaka-attend, wag mo lang tumanggap ng sweldo. Wag na mga tumanggap, salary deduction lang. May kaltas. Kaltas lang. Kaltas lang. Ang sabi ni Tito Sen, mas maganda daw na na wag mo nang sumweldo. Ganun. Babawasan yung mga puna sa kanya dahil aminado naman si SP Soto na wala doon sa kanila, hindi malinaw sa kanila, walang rules na sinusunod pagdating sa mga absenteeism ng mga senador. Ayan. Okay nga Rod, maraming salamat Raymond. Mula sa Senado, ito si RH20, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.